Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. At pag nagustuhan ninyo ang ating kwentong ibinahagi, huwag ninyong kalilimutan pindutin ang like button. Huwag niyo rin pong kalilimutan pindutin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento. Umpisahan na po natin ang kwento sa ating programa. 5 taon na kaming mag-asawa ni Isabel, mga kabebe. 5 taon na rin naming hinahangad na magkaroon ng anak. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, bubuo kayo ng pamilya at magiging masaya sa piling ng isa't isa. Pero, paano kung hindi pala lahat ng magkasintahan ay binibigyan ng pagkakataon na maging ganap na mga magulang? Nagsimula ang aming pagsubok noong unang taon pa lang ng aming pagsasama. Pareho namin gusto ni Isabel na magkaroon agad ng anak. Ang saya namin noon, puno ng pangarap, puno ng kasabikan sa bagong yugto ng buhay mag-asawa. Ngunit pagkalipas ng 1 taon, napansin naming wala pa ring nangyayari. Nag-umpisa na kaming kabahan, pero inisip namin na baka kailangan lang namin ng kaunting tiyaga. Maraming beses namin sinubukan, umasa, nanalangin, at naghintay. Oo, mga kabebe. Naging parte na nga ng buhay namin ang pagbibilang ng cycle ni Isabel, ang pagsubok ng iba't ibang posisyon, at pakikinig sa mga payo ng matatanda. Sabi pa nga ng kapitbahay namin, uminom daw ng gatas ng kalabaw si Isabel bago matulog para lumakas ang kanyang katawan. Ginawa namin yun. Sabi naman ng isang matandang albularyo sa bayan ay may dapat daw kaming gawin na ritual sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Magsindi ng 3 kandila sa tapat ng pintuan at mag-alay ng dasal para humingi ng basbas sa mga espiritu. Ginawa rin namin, sabi ng tiyahin ni Isabel, baka raw may nakabara sa katawan niya kaya sinubukan namin magpahilot sa isang manghihilot na sinasabing nakakatulong sa mga babaeng hirap magbuntis. Ilang beses kami pumunta at bawat hilot ay punong-puno ng pag-asa, pero kahit anong gawin namin, ritual o panalangin, ay wala pa rin nangyari. Isang gabi, napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Isabel. Nakatingin siya sa malayo habang hawak-hawak ang isang maliit na sapatos, pangsanggol na binili niya noon. Miguel, kailan kaya darating yung para sa atin? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Gusto kong sabihin sa kanya na darating din ang tamang panahon. Pero paano kung hindi? Doon ako nakapagdesisyon. Kailangan kong malaman kung ano ang problema. Dihin pa nga ako nagpunta sa doktor, mga kabebe, para magpa-check up. Hindi ko sinabi kay Isabel dahil ayoko mag-alala siya. Ayoko ring isipin niya na may mali sa akin. Pero nung lumabas ang resulta, para akong binagsakan ng langit. May problema ako. Hindi ko kayang bigyan ng anak si Isabel. Pag uwi ko nga ng bahay, lupaypay ang aking balikat. Tahimik lang ako. Gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko magawa dahil takot ako na magbago ang pagmahal niya sa akin. Nakatingin pa nga ako sa kanya habang nakangiti siyang nagluluto ng hapunan. Parang walang problema. Parang hindi niya alam na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi kayang ibigay ang pinapangarap niyang anak. Lumipas ang mga linggo. Bumibigat sa loob ko ang sikreto kong daladala, mga kabebe. Sa tuwing binabanggit pa nga ni Isabel ang pangarap niyang magkaanak ay parang may kutsilyok tumarak sa puso. Hanggang sa dumating yung isang gabi na hindi ko na kinaya. Desperado na ako. Doon pumasok sa isip ko ang isang plano. Isang gabing umiinom kami ng aking matalik na kaibigan at katrabaho na si Brando ay napag-usapan namin ang problema ko. Doon ko nasabi ang bala ko, Brando, gusto kong magkaanak si Isabel, pero hindi ako ang makakagawa ng paraan. Kailangan ko ng tulong mo, wika ko. Nakita ko pa nga ang pagkagulat sa mukha niya, pero hindi ako tumigil. Gusto kong ikaw ang bumuo ng bata para sa kanya. Bulong ko. Tahimik siyang saglit. Tila nag-iisip.
Seryoso ka ba, Miguel? Tanong niya. Tumango ako. Ayoko malaman niya. Hindi ko kayang makita siyang malungkot habang buhay. At ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Muling wika ko. Hindi na nga nagdarawang isip si Brando, mga kabebe. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi niya. Nakita ko kakaibang ningning sa mga mata niya, pero hindi ko naman iniisip yon. Ang mahalaga ay matupad ang pangarap ni Isabel. Dumating ang gabing itinakda ko ang plano. Nagpainom ako kay Isabel kahit walang okasyon. At nagtaka naman siya. Miguel? Anong meron? Tanong niya habang tinutungga ang alak na inaabot ko. Trip ko lang, love. Relax tayo ngayong gabi. Sagot ko. Maya-maya pa ay dumating na rin si Brando sa bahay at agad ko siyang pinapasok. Si Brando pala, love. Inimbitahan ko para may makakasama tayong uminom. Wika ko sa asawa ko at ngumiti naman siya. Wala siyang kaalam-alam sa plano ko. Magkakilala na rin sila ni Brando at ang asawa ko, mga kabebe, dahil minsan ay pumupunta si Brando sa bahay. Inabot ko kay Brando ang isang baso na may lamang inumin at nasa salas kaming tatlo sa oras na iyon, mga kabebe. Hindi naman malakas uminom si Isabel, ngunit sadya ko itong pinupuno ang kanyang baso. Samantalang si Brando naman ay kontrol lang sa inom. At napapansin kong minsan ang pagsulip niya sa asawa ko na may halong kakaibang pagtingin. Lumipas pa nga mga oras. Medyo naparami na rin ang aming nainom, ngunit hindi pa ako lasing at ganun din si Brando. Ngunit si Isabel ay nagbago ang kanyang kinikilos hanggang sa nagsabi na siya na nahihino na daw siya at gusto na nga niya daw matulog. Tumayo ako, mga kabebe, at inalalayan ko ang asawa ko patungo sa kwarto. Sa pagtayo kong iyon ay nakaramdam din ako ng pagkahilo at medyo nalasing na ako. Pero alam ko pa rin ang mga nangyayari habang si Brando naman ay naiwan muna sa salas. Habang patungo kami sa kwarto ni Isabel ay ramdam ko ang bigat. Lasing na siya at hindi siya makakalakad kung walang mag-aalalay sa kanya. Sa oras na nga iyong, mga kabebe, ay nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko nga ba ito. Mahal ko ang asawa ko, ngunit naisip ko rin naman na kung magpapatuloy ang sitwasyon naming ganon ni Isabel na walang anak, mas lalo lang bibigat ang dibdib ko. At isa pa, kapag nalaman ni Isabel ang sikreto ko na hindi ko siya mabibigyan ng anak, ay baka hiwalayan niya ako. At iyon ang kinakatakot ko, mga kabebe. Pagdating namin sa loob ng kwarto ay inihiga ko na siya. Inayos ko ang kanyang pagkahiga at saka ko kinumutan. Nang masiguro ko nang mahimbing na ang tulog ni Isabel ay lumabas na ako sa kwarto at tinawag ko na si Brando. Bago pa nga pumasok sa kwarto si Brando, ipinaalala ko muna sa kanya ang mga kondisyon na naunang sinabi ko noon sa kanya. Bawal niyang alisin ang pang-itaas na suot ni Isabel. Bawal niyang idampi ang kanyang labi sa itaas. At ang kamay lang ni Isabel ang pwede niyang hawakan. Tumango si Brando sa sinabi ko at pumasok na siya sa loob ng kwarto. Ako naman ay nasa labas lang, sa tabi ng pinto, ngunit hindi ko nilak ang pintuan. At tiwala naman kasi ako sa kaibigan kong si Brando. Sa oras na iyon, mga kabebe, kinakabahan ako. May halos pagsisisi ang aking nararamdaman. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang problema namin ni Isabel ay lumalakas ang loob at sinasabi ng sarili ko na dapat ko na lang ituloy ito. Ilang minuto pa ngang lumipas, nakatayo lang ako sa tapat ng pintuan. Iniisip ko noon na siguradong nag-uumpisa na si Brando kay Isabel hanggang sa narinig ko ang pagdaing ni Isabel. Muli ako nakaramdam ng kaba, mga kabebe. At hindi ko na talaga matiis. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at laking gulat ko sa nasaksihan ko. Hindi tinupad ni Brando ang usapan namin, mga kabebe. Inalis niya pala ang lahat ng mga nakatakip kay Isabel. Ang usapan namin na huwag niyang gawin ay kanyang ginawa. Hindi niya ito sinunod. At doon pa talaga siya nakasubsob sa harapan. Doon sa taas. Ginawa na nga niya ang lahat.
lahat ng bawal. Ang mga kinikilos si Brando kay Isabel, mga kabebe. Samantalang si Isabel ay nanghihina dahil sa kalasingan at nakapikit lamang ito. Ngunit kita ko sa mukha ni Isabel ang kasiyahan. Halatang gustong gusto niya ito sa pag-aakalang ako ang kanyang kasama. Walang pakialam si Brando kahit nakita na nga niya ako sa loob ng kwarto, tuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi ko may paliwanag ang sarili ko, mga kabebe. Imbes nga kasi napigilan ko si Brando sa ginagawa niya ay para bang sinasabi lang sa sarili kong wag. At aginit ang aking pakiramdam sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung dahil lang ito sa epekto ng nainom kong alak pero nakakaramdam ako ng excitement, mga kabebe. Tawagin niyo akong baliw pero yun talaga ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Para bang gusto kong panoorin ang asawa ko habang kasama ang ibang lalaki. Akala ko nga sa napapanood lang ito nangyayari, ngunit pati rin pala sa totoong buhay. Iba kasi yung feelings pag sa actual na. Hindi ko alam kung dahil lang ito sa epekto ng alak na nainom ko, ngunit sa oras ng iyon ay gusto ko nang sumalo sa kanilang dalawa dahil nag-iinit na rin ako. Pero naisip kong mabubuko ako ni Isabel kapag ginawa ko yun kahit pinanood ko na lamang sila. Walang kapaguran si Brando, mga kabebe, kahit na narating na niya ang kaluwalhatian ay hindi pa rin siya tumitigil at tumilit pa siya ng isa. Hinayaan ko na lamang siya't nanood na lamang ako at kitang-kita sa mga mata ni Brando ang pagnanasa. Hindi nagtagal ay nakatapos na rin si Brando at pinauwi ko na nga siya. Pagbalik ko sa aming kwarto ay hindi ko na inilabas ang init ko sa aking asawa. Nang matapos na ako ay humiga ako sa tabi ng aking asawa. Nag-iisip habang pinagmamasdan ang mukha ni Isabel. Mahimbing pa rin ang tulog niya hanggat sa bigla kong natauhan sa ginawa ko, mga kabebe. Awang-awa nga ako sa aking asawa. Hindi ko mapigilan ng umiyak dahil mahal na mahal ko siya at nagsisisi na nga ako sa aking nagawa. Nangako ako sa aking sarili, hindi ko na uulitin ang aking ginawa at niyakap ko na lamang ang asawa ko. Kinabukasan parang wala lang nangyari, pero sa loob ko unti-unting bumibigat ang konsensya ko. Mahal ko si Isabel, pero hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi habang nasa opisina kami ni Brando, bigla siyang lumapit sa akin. "Miguel, gusto kong umulit," sabi niya. Napatigil ako. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mong matagal ko nang gusto si Isabel," bulong niya. "At ngayong natikman ko na siya, ay gusto ko pang ulitin." Nanlaki ang mga mata ko. Nagpantiga ang tenga ko sa narinig ko. "Brando, wala tayong pinag-usapan na ganyan," madiin kong sabi. Ngumisi siya, tila nanunukso. "Miguel, kaya mo nga ako pinakiusapan, di ba? Siguro naman, hindi mo na ako pwedeng pigilan. Mas bagay kami ni Isabel," muling wika niya at doon ako sumabog. Tinulak ko siya sa dingding ng pantry. "Wag na wag mong gagamitin ang pangalan ng asawa ko sa kalasuan mo, Brando." Ngumisi siya. Kung sabihin ko kaya kay Isabel ang totoo, muling niyang sabi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin ako sa paligid. Baka may nakarinig sa amin. Mahina ang boses ko nang sumagot. "Wag mong gagawin yun, wala kang mapapala." Tumiklop siya. Ngumisi ulit pero umalis na. Mula noon, nag-iba na ang tingin ko kay Brando. Hindi na siya kaibigan, hindi na siya pagkakatiwalaan. Lumipas ang ilang linggo. Ay masaya binalita na Isabel na buntis siya. Kahit masaya ako, may takot akong dala. Nag-aalala ako na baka malaman ni Isabel ang aking ginawa. Natatakot ako sa sarili kong multo. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang ang anak namin. Tinanggap ko ng buong buo ang anak namin at itinuring ko itong tunay na anak. Samantalang si Brando, wala na sa aming company at nag-abroad na lamang siya. Ngunit bago siya umalis ay humingi ng tawad sa akin at malugod ko naman itong tinanggap. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa asawa ko ay may kirot akong nararamdaman. Tama ba ang ginawa ko? At kung malaman ni Isabel ang totoo, mapapatawad kaya niya ako? Ano ang aking gagawin? Sasabihin ko na nga ba ang totoo kay Isabel? Tulungan niyo naman ako, mga kabebe. Ano ba ang tamang gawin? Aamin na ba ako? Hanggang dito na lang po ang ating kwento ibabahagi. Hanggang sa muli at ito ang ating programa.